Magandang araw mga kasirin. May kwento na naman tayong tiyak magpapagulo sa mga puso nyo. Girlfriend ko, tinuhog ni Utol. Oh, narinig nyo ng tama. Paano kung yung kapatid mo, siya pa ang makakasira sa relasyon mo? Sa kwentong ito, malalaman natin kung paano nagbago ang lahat ng dahil sa isang malaking betrayal. Masakit, hindi ba? Pero sabay-sabay nating pakinggan kung paano natapos ang kwentong ito. Ready na ba kayo, mga kasirin? Don't forget to like and subscribe para sa mga update story natin. Let's dive in. Dear DJ Serene, hindi ko na alam kung paano sisimulan ito. Para kasing ang sakit na isipin, lalo na't alam kong may mga makikinig at baka magbigay pa ng opinyon tungkol sa nangyari sa buhay ko. Pero kung may isang bagay na natutunan ko, kailangan ko itong ilabas. Kaya, eto na. Hindi ko na kayang magtago pa. Nasa isang magandang relasyon ako, DJ Serene, or at least yun ang akala ko. Ang pangalan niya ay Mia, babae na matalino, maganda, at may malasakit sa mga tao. Lahat ng tao sa paligid ko, including ang mga kaibigan ko, sobrang gusto siya. At ako, sobrang proud na siya ang girlfriend ko. Sa totoo lang, hindi ko matanggap na may isang tulad niya na napasaya ko. At sa lahat ng relasyon, akala ko walang makakabasag sa amin ni Mia. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, parang may isang bagay na hindi ko pa rin maunawaan. Noong unang linggo ng Agosto, habang kami ay magkasama sa isang coffee shop, dumaan ang kuya ko, si Paolo. Si Paolo sa totoo lang ay hindi ko maituturing na ideal kuya. Ang dami niyang kalokohan sa buhay at matagal ko nang napansin na hindi siya mahilig magbigay ng oras para sa pamilya. Pero hindi ko inasahan na ang kaganapan ay mangyayari sa ganitong paraan. Dumaan siya, naglakad na parang walang pake. Nang makita niya kami ni Mia, bigla siyang lumapit at nagbiro. Ken, mukhang may special kang kasama ah. Parang bago lang kayong dalawa? Sabay tawa. Si Mia naman, hindi napigilang magbigay ng matamis ng ngiti. Siguro, lahat kami ay nagtawanan lang. Pero may naramdaman akong kakaiba, parang may na-miss akong signal. At biglang may nagbago sa dynamics namin. Minsan lang magtulungan kami ni Paolo, pero nagkakasama pa rin kami. Diyan pumapasok ang karaniwang araw ko sa isang ordinaryong weekend. Nasa bahay kami ni Mia and everything was fine. Pero dun na nagsimula yung hindi ko makakalimutang gabi. Nandyan ako, nagpapatawa kay Mia, pero bigla na lang dumating si Paolo. Siya yung klase ng tao na palaging may kasamang bira. Lagi siyang may kasamang babasagin na kalokohan. Pero this time, iba ang nangyari. Sinabi ko kay Paolo na may lakad kami ni Mia, pero hindi siya nagpatalo. May mga biro siyang sinabi sa akin, "Bro, anong ginagawa niyo ni Mia? At bakit parang may iba kayong nararamdaman?" Dahil sa hindi ko kayang hindi makipag-usap sa kuya ko, nagsimula kaming magkwentuhan. But then, habang kami nagkakasiyahan, biglang naglaho ang mga jokes at ang mga kwentuhan na tila okay lang. Sinadyang napansin ni Mia ang mga pagbabago sa atmosphere. Nakaramdam ako ng pagkabahala, pero hindi ko siya matanong ng diretso. Bilang, "Kuya, dapat may pagkakaintindihan kami ni Paolo." Pero siya parang may sarili na siyang mundo na hindi ko na kayang kontrolin. At hindi ko kayang itago sa sarili ko na may mga moments na parang si Paolo na ang unang nakakausap at nakakaramdam ng tamis ng mga nangyayari kay Mia. Hindi ko alam kung may ibang nararamdaman siya, pero hindi ko kayang hindi magtaka. Ang sakit? DJ Serene. Napakalakas ng pagkasuspicious ko. Isang gabi, habang nagiinuman kami, nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam kay Paolo at Mia. Parang ang init ng mga mata ni Paolo kay Mia,
Alam ko na hindi ko pa siya nakikitang ganoon. Kung may isang tao man na hindi ko akalain na magkakaroon ng ibang intensity, yun na si Paolo. Magkasama silang dalawa sa isang sulok, at kahit na may mga kasama kami, napansin kong parang may hindi maipaliwanag na koneksyon. May awkward na vibes sa pagitan nila. Sa simula, inisip ko na baka tinatablan lang sila ng inuman, but then, one thing led to another. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng pagkakataon, pero ang hindi ko makakalimutan ay nang magtama ang mga mata nila. Parang may hindi pangkaraniwang lakas na dumaan sa pagitan nila. Bigla akong natulala at nawalan ng ulirat. Si Mia, nakatingin lang kay Paolo. Si Paolo, ganun din. Then out of nowhere, hinalikan siya ni Paolo sa pisngi. Hindi ko na alam kung paano ako nakatayo, pero pakiramdam ko'y parang may naririnig akong tunog ng mundo ko na bumabagsak. Hindi ko alam kung anong klaseng drama yon, pero nararamdaman ko na may nangyayari na hindi ko kayang itanggi. Sinusubukan kung pigilan ang sarili ko na mag-react, pero hindi ko kaya. Umupo na lang ako at uminom ng mas mabilis, iniwasan silang tignan. Para bang bawat segundo na pinagmamasdan ko sila, nawawala ang pag-asa ko. Hanggang isang gabi, nagkaroon kami ng opportunity na mag-usap ni Mia ng masinsinan. Sabi ko sa kanya, "Mia, kung may nangyari, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin." Pero sa kanyang mga mata, parang may natutunan akong hindi ko kayang ilahad. Sabi niya sa akin, "Ken, hindi ko alam kung paano ko nasaktan ka, pero hindi ko rin alam kung ano ang dapat gawin ko. Gusto ko na lang na magpatuloy at wala akong balak magpaliwanag pa." Ang sakit sa puso. May mga lihim silang tinatago na hindi ko kayang pagtiisan. Isang pagnanasa lang ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko kayang magpatuloy sa relasyon na ganito, pero paano kung natutunan ko ang tamang desisyon sa huli? Sa bawat galak na naramdaman ko, bawat pagkabigo at pagkatalo, napagtanto ko na baka hindi ko na kayang makipaglaban sa maling laban. Paano ko ipaglalaban ang relasyon ko kung ang mga tao na pinakamahalaga sa akin ay nagiging kalaban? Kahit na hirap ako sa mga nangyari, hindi ko kayang bitawan si Mia. Kasi, sa totoo lang, mahal ko siya. Pero paano ko siya ipaglalaban kung ang sarili kong pamilya ay nagiging hadlang sa amin? Hindi ko na alam kung saan patungo ang relasyon ko. Ang tanging alam ko lang, gusto ko siyang pangalagaan. Sa lahat ng mga pagpapasya ko, isa lang ang alam ko. May pagkukulang ako na hindi ko kayang tapusin. Marahil, hindi ko siya kayang ipaglaban hanggang sa huli. Minsan, iniisip ko kung may mga pagkakataon ba na ang puso mo ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ngunit paano kung ang mga pagkakataon na iyon ay niloloko na lang tayo? Paano kung ang taong iniisip mong matatag na sa iyong buhay ay biglang maglalaho at ang dahilan ay masakit? Nasa ganong punto ako ngayon, DJ Serene. Hindi ko na kayang magtago pa ng mga nararamdaman ko. Isang linggo ang lumipas matapos ang huling pag-uusap namin ni Mia. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Paolo, lalo na't ang mga mata niya ay parang hindi ko na kayang basahin. Si Mia, minsan tahimik lang, minsan parang may mabigat na iniisip. Pero may mga pagkakataon na parang may mga bagay siyang tinatago. Habang lumilipas ang araw, lumalala ang nararamdaman ko na may hindi tamang nangyayari sa aming relasyon. Nitong huling linggo, hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. Alam ko na may mali. Hindi lang sa isang simpleng halik ni Paolo o sa mga biro ni Mia. May mas malalim na nangyayari. May mga gabi akong hindi makatulog, mga pagkakataong naglalakad ako sa paligid ng bahay namin, at ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Nasa ganoong sitwasyon ako noong isang gabi. Ilang araw pa, ako'y nagdesisyong mag-check sa bahay ni Mia.
Hindi ko alam kung bakit ko naisip ito, pero parang may kailangan akong tiyakin. Gabi na at hindi na kami nagkikita ni Mia sa loob ng ilang araw. Iisipin ng iba na baka sobra lang ako sa panghihinala. Pero hindi ko kayang i-ignore ang mga signs, DJ Serene. Dahil alam kong mag-isa lang siya sa bahay, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto niya. Lumapit ako sa kanyang pinto, tinignan ko ang mga ilaw na naka-on. Maririnig ko ang tunog ng TV sa loob, pero may mga tahimik na tunog din akong naririnig na mas malalalim, mga hininga. Nakatayo ako sa harap ng pinto. Nanginginig ang mga kamay ko, ngunit hindi ko kayang balewalain ang naririnig kong mga tunog. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang mga mata ko ay hindi makapaniwala sa nakita ko. Nakita ko sila, si Mia at si Paolo magkapatong sa kama. Ang katawan ni Mia ay nakayakap kay Paolo at ang mga halik na pinagpapasapasa nila ay parang mga lihim na pagnanasa na hindi na kayang itago. Si Paolo nakangiti at si Mia parang wala nang ibang mundo kundi ang katawan ni Paolo na nakatumba sa ibabaw niya. Pakiramdam ko'y ang buong mundo ko ay nag-crash sa harap ko. Ang mga galit na naramdaman ko, ang sakit na hindi ko kayang ipaliwanag, ay sumabog sa aking dibdib. Hindi ko na kayang magpigil. Tinutok ko ang mga mata ko sa kanila at naglabas ako ng isang mahinang tinig. Mia, Paolo? Anong ginagawa niyo? Ang mga mata ni Mia ay parang nagulat at si Paolo hindi na rin alam kung anong sasabihin. Mabilis silang kumilos, tumayo si Paolo mula kay Mia at nagsimula silang magkalabit ng tingin. Pero ang mga mata ni Mia puno ng guilt. Si Paolo parang hindi na kayang itago ang bigat ng mga nangyari. Ken, hindi mo naiintindihan, sabi ni Mia. Ang boses niya ay puno ng takot at guilt. Ngunit ako, hindi ko na siya pinansin. Paano mo ako magagawang lokohin ng ganito, Mia? Halos magasing sigaw ko. Para bang ang buong katawan ko ay nanghihina at nangangalay sa mga salitang hindi ko kayang kontrolin. Lahat ng sakit, lahat ng hinagpis ay dumaloy na parang ilog na hindi ko na kayang itigil. Si Paolo, hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Wala na siyang mabanggit kundi mga salitang walang kwenta. Nakatingin siya sa akin, parang hinahanap ang paraan upang maayos ang lahat, pero wala na. Hindi ko kayang patawarin sila. Si Mia na kanina lang ay ang pinakamahalaga sa aking buhay, ay ngayon ay naging isang stranger sa harap ko. Ang buong mundo ko ay biglang natapos. Ako na lang ang natira sa kwarto, ang puso ko ay sugatang-sugata, at wala na akong maipaliwanag sa sarili ko. Naglakad ako palabas ng bahay, at sa bawat hakbang na ginagawa ko, may nararamdaman akong pagkatalo. Alam ko na may mga bagay sa buhay na hindi ko kayang kontrolin, pero ang pananakit na dulot nito, hindi ko kayang itanggapin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, at hindi ko alam kung paano ko ito matatanggap. Ngayon, DJ Serene, hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang nararamdaman ko. Para bang ang puso ko ay pinipiga at hindi ko na kayang huminga. I thought I knew what love was. Yung feeling na walang makakabasag sa inyo. Yung feeling na kahit anong mangyari, magkasama kayong tatahakin ang lahat ng pagsubok. Pero nung makita ko sila, si Mia at Paolo, para bang ang lahat ng paniniwala ko sa pagmamahal ay nauurong at nawawala sa harap ko. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Mia. Ang dating sweet na girlfriend ko na tinuring kong best friend at partner sa buhay ay naging ganito. Ang sakit, DJ Serene. Kasi yung mga tao na akala mong walang hanggan, sila pa pala ang unang magtataksil. Naramdaman ko na parang lahat ng buo kong mundo ay biglang nag-iba at hindi ko kayang tanggapin. Lahat ng mga salitang sinabi ko kay Mia, yung mga pangako, lahat na lang ba yun ay wala na?
Nandyan lang ba para magpaasa? Matapos kong makita sila, sa kwarto umalis na ako agad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan pupunta o kung anong klaseng conversation ang kailangan ko makuha sa kanila. Pero iniiwasan ko na lang silang makita. Lahat ng araw na lumipas, hindi ko na kayang tumingin sa kanila ng diretsyo. Miyerkules ng hapon, nag-text si Mia. Isa itong simpleng text na walang kalaliman. Ken, pwede ba tayong mag-usap? Isang linggong wala kaming komunikasyon, tapos, ngayon, magtatanong siya kung pwede daw kami mag-usap? Sabi ko sa sarili ko, hindi ko pa kayang makipag-usap sa kanya. Pero sabi ko rin, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kaya nag-decide ako na pumunta sa bahay niya. Nang dumating ako, si Mia ay nag-aabang sa harap ng pinto. Hindi ko kayang tignan ang mukha niya kasi nakikita ko pa rin sa mga mata niya ang mga pangako niya sa akin na parang natangay ng hangin. Ngumiti siya pero ang ngiti niya hindi ko na kayang i-accept. Parang may kabuntot na sakit. Siya na lang mag-isa sa harap ko, nag-aalala. Ken, pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko na kayang magtago pa, sabi ni Mia. Pero sa bawat salitang lumabas sa bibig niya, parang tumitibok ang puso ko sa galit at sakit. Sabi ko, Mia, wala na akong ibang gustong marinig pa. Wala na akong gusto pa na malaman mula sa'yo. Nag-pause siya tapos tumingin sa akin. Ken, please, I'm sorry. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nangyari. Gusto ko sana maayos pa lahat. Hindi ko kayang mawala ka. Paano kita mapapatawad, Mia? Sagot ko, habang ang bawat salita ay parang tinik na pumapasok sa puso ko. Paano ko makakalimutan ang ginawa mo? Habang nagsasalita siya, tinangkan niyang hawakan ang mga kamay ko, pero umiiwas ako. Hindi ko kayang mapagbigyan siya. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng mga dahilan na gusto niyang ibigay. Ang sakit, DJ Serene. Ang sakit na makita ang girlfriend ko na akala ko ay tapat. Yakap-yakap ang kuya ko at akala ko siya na ang magiging kasama ko hanggang dulo. Ang mga pangarap ko, ang lahat ng mga plano ko para sa amin, ang lahat ng mga visions ng future na parang biglang naglaho. Ken, hindi ko kayang magtago pa. Mahal ko si Paolo at alam kong nasaktan kita. Pero hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko sa mga oras na magkakasama kami. Nagising kami sa isang pagmamahalan na hindi ko inaasahan. Paumanhin. Si Mia, ang mga mata niya puno ng luha at makita siya sa ganitong kalagayan, sa harap ko humihingi ng tawad. Pero wala na akong nararamdaman na kahit anong pagmamahal. Sa lahat ng nangyari, Mia, sabi ko, alam mo, mas pinili ko pang mawalan ng relasyon kaysa masaktan pa ng ganito. Kung ganito lang pala ang magiging ending natin, mas mabuti na siguro ito. Hindi ko kayang itago ang galit sa puso ko, kaya sinadyang lumabas lahat ng mga hinanakit na naiipon ko sa mga araw na yon. Sa mga huling sandali ng pag-uusap namin, hindi ko na siya pinatagal pa. Hindi ko kayang makita ang pagkatalo sa kanyang mukha. Hindi ko kayang makita ang mga mata niyang nagsisisi habang siya ay humihingi ng tawad. Hindi ko kayang marinig ang mga salitang mahal kita, Ken, pero hindi na kita kayang gawing priority. Umalis na ako, at habang ako'y naglalakad palayo, ang mga paa ko ay parang mabigat. Naramdaman ko ang pagkatalo, pero sa kabila ng lahat ng iyon, may mga tanong na hindi ko pa rin nasasagot. Bakit nga ba nangyari ito? Bakit nagawa ito ni Mia? Sa akin? Paano ko ibabalik ang tiwala ko sa mga tao? Hindi ko na kayang mag-isa sa ganitong sitwasyon, DJ Serene. Ngayon ko lang na-realize na ang tunay na sakit pala ay hindi yung pisikal na sugat.
Hindi yung mga pagnanasa na bigla na lang nawawala. Ang sakit pala ay yung nararamdaman mong nagkulang ka na parang sa lahat ng mga taon na inilaan mo sa isang relasyon, ang matutunan mong wala pala ito sa'yo. Hindi ko pa rin kayang tanggapin, DJ Serene. Hindi ko kayang tanggapin na si Paolo, ang kuya ko ay pinili niyang sirain ang relasyon ko kay Mia. Minsan naguguluhan ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit o awa sa sarili ko? Yung bawat gabi na ang isip ko'y umaabot sa mga araw ng masaya pa kami ni Mia. Yung mga simpleng tawanan, yung mga lakad na parang walang katapusan. Pero pagkatapos ng lahat, ng iyon, hindi ko alam kung anong nangyari sa aming dalawa. Hindi ko alam kung anong dahilan para ako'y itapon at palitan ng ibang tao. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na kayang tanggapin ang sakit. Naging routine ko na ang maglakad sa kalsada, mag-isa, hinahanap ang sarili ko. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Kailangan kong mapagtanto kung anong klasing buhay pa ba ang mayroon ako. Hindi ko kayang tumigil, pero masakit. Lahat ng saya, lahat ng memories, bigla na lang naging mabigat. Pati mga araw na magkasama kami ni Mia, lahat iyon parang nangyari lang sa isang saglit. Nawala. Isang araw habang naglalakad ako sa may park, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa bench. Ang tingin ko sa kanya ay parang hindi siya karaniwang tao, pero may isang bagay na hindi ko kayang i-ignore. Naramdaman ko na parang siya yung tao na matagal ko nang hinahanap. Tumabi ako sa kanya, at nang makita ko siyang tumaas ang mata, may hindi ko maintindihang pakiramdam sa dibdib ko. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak, sabi niya, na may halong habag sa tinig. Matagal ko nang iniisip kung bakit ganito. Sagot ko. Gusto ko nang magpatawad pero parang hindi ko kaya. Tumango siya at parang may hinagpis sa kanyang mata. Tao lang tayo, anak. Lahat tayo, may mga pagkakataon na maghahanap tayo ng kaligayahan. Pero minsan, yung kaligayahan na inaasahan natin, malayo pala sa tunay na daan. Ang sakit, anak, pero pag natutunan mong tanggapin, dun ka magsisimula. Nag-isip ako sa mga salitang, iyon, hindi ko agad naintindihan. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang sakit, hindi ba? Tanong ko, parang ako'y nagsusumbong sa kanya. Bawat sugat may dahilan, sagot niya. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat agad. Yung sakit, hindi mo kayang alisin ka agad, pero matututo ka ring maglakad ng buo ang puso mo. Ang forgiveness hindi para sa kanila. Para sa'yo, anak, napaisip ako sa mga sinabi ng matanda. Oo, nga naman. Bakit ko ipagpipilitan na maging perfect ang lahat? Kung kailan ko na lang naisip na okay lang mawalan ng lahat, dun ko lang na-realize na yung pagpapatawad pala, hindi para kay Mia, hindi para kay Paolo, kundi para sa akin. Kung ayokong patagilid na mabuhay ng may galit, kailangan ko ring i-release ito. Pagkatapos ng araw na yon, pinilit ko na umalis sa aking comfort zone. I needed to find a way to be whole again. Kaya, umuwi ako at nagdesisyon na harapin si Paolo at Mia. Gusto ko nang marinig ang buong katotohanan mula sa kanilang bibig. Walang iwas, walang paligoy-ligoy. Umabot din ang araw ng pagkikita namin ni Paolo. Si Mia, hindi ko na siya na-contact. Pero si Paolo, humingi ng pagkakataon na mag-usap kami. Nagkita kami sa isang coffee shop. Tumayo ako nang makita ko siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit pa ba? O awa na lang? Pero sa kabila ng lahat, alam ko, kailangan ko ng closure. Ken, sabi ni Paolo, ang boses niya ay hindi pa rin kayang magpatawad sa sarili. Alam ko nasaktan kita. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nangyari. Hindi ko kayang bumangon sa lahat ng ito, pero ang ginagawa ko,
Mali. Tama ka. Maling-mali. Tumahimik ako. Bakit mo ginawa ito, Paolo? Tanong ko. Si Mia, siya yung pinakamahalaga sa akin. Bakit kailangan mo siyang hilahin palayo? Nagkamali ako, Ken. Sagot ni Paolo, malungkot ang mga mata niya. Si Mia, hindi ko rin alam kung anong nangyari. Pero ikaw ang tinuring kong kapatid. Maling-mali ako. Paano ko kayo mapapatawad, Paolo? Tanong ko, ang boses ko ay nahirapan. Paano ko babangon mula dito? Habang patuloy ang aming usapan, naramdaman ko na hindi kayang takpan ni Paolo ang mga pagkakamali niya. Hindi ko kayang tanggapin lahat ng kanyang mga saloobin. Siguro sa huli, hindi ko pa kayang magpatawad. Pero siguro darating din ang araw na matututunan ko rin. Hindi para sa kanila kundi para sa sarili ko. Dumaan na ang ilang linggo mula nang mangyari lahat ng iyon. Sa mga araw na iyon, nagsimula akong matutong tanggapin ang sakit, ang galit, at ang mga pagkatalo ko. Siguro, ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ay yung pagharap sa mga katotohanang ayaw mong tanggapin. Yung mga salitang gusto mong iwasan, pero sila pa ang magpapalakas sa'yo. Ngayon, sa wakas, nararamdaman ko na ang mga paghihirap ko, ang mga pagkatalo ko. Lahat ng ito ay may mga dahilan. Sa huling mga araw ko kay Mia, Paolo, at sa lahat ng nakapaligid sa akin, natutunan ko na hindi lahat ng relasyon ay perpekto. Hindi lahat ng pagmamahal ay sapat upang magtagumpay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng tao ay magmamahal ng tama o ng tapat. Pero, DJ Serene, na-realize ko na hindi ibig sabihin na kapag nasaktan tayo, tapos na. Ang relasyon o ang pagmamahal ay hindi palaging makikita sa isang instant. Maaaring hindi ito ipagkaloob sa atin agad-agad o maaaring mawala lang ito sa isang kisap mata. Ngunit, ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay kung paano tayo magbabalik loob sa ating sarili. Pinili kong magpatuloy. Hindi ako magpapadala sa galit. Hindi ko na ibubuhos ang lahat ng enerhiya ko para magalit sa kanila, kay Mia, kay Paolo, o kahit sa sarili ko. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung paano natin hinaharap ang mga tao sa buhay natin, kundi kung paano natin kayang tanggapin ang ating mga pagkatalo at patuloy na magsikap na magbago at magpatuloy. Walang relasyon ang perpekto, DJ Serene. Lahat ng relasyon, maging pamilya man, kaibigan o pagmamahalan, ay dadaan sa pagsubok. Pero natutunan ko na ang mga pagsubok ay hindi para masaktan ka lang, kundi para magturo sa iyo ng mga leksyon na matagal mo nang kailangang matutunan. Isang gabi, naglakad ako sa beach mag-isa. Napansin ko ang mga alon na bumabagsak sa buhangin. Parang buhay ko lang din, mga alon ng problema, pagnanasa, pag-aalala, at sakit. Pero bawat alon, natututo silang bumangon at magpatuloy. Natutunan kong patawarin si Mia, si Paolo, at higit sa lahat, ang sarili ko. Hindi ko na sila kailangan para maging buo. Ang tanging kailangan ko ay ang matutong magpatawad at magpatuloy sa buhay ko. Ang pagpapatawad ay hindi madaling hakbang. Hindi ko rin kayang gawin agad-agad. Pero ang napagtanto ko, DJ Serene, ay hindi ako maghihirap kung hindi ko sisimulan ang pagtanggap sa nangyari. Hindi ako magiging masaya kung patuloy kong isusumpa ang mga pagkakamali ng iba. Hindi ito para sa kanila, kundi para sa akin. Natutunan ko rin na ang pagmamahal ay hindi laging makikita sa mga tao sa paligid mo. Sa huli, ikaw lang ang makakapagbigay ng tunay na pagmamahal sa sarili mo. Minsan, sa kabila ng sakit at paghihirap,
Kailangan mong magbigay ng oras at espasyo para sa sarili mong paglago. Hindi mo kailangan umasa sa iba para maramdaman ang halaga mo. Ang halaga mo ay nasa sarili mong mga kamay. Nagpatuloy ako sa buhay ko. Nag-focus ako sa mga bagay na mas makakapagpasaya sa akin, sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa sarili ko. I learned how to embrace my flaws, to accept the broken parts of me, and to grow from them. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero natutunan ko na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay. Minsan masaya, minsan malungkot, pero laging may pagkakataon na magbago at magsimula muli. Hindi ko alam kung anong mangyayari kay Mia at Paulo. Hindi ko sila kinontak mula nang huli kaming mag-usap. Hindi ko na rin inisip kung anong magiging future nila. Ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin ay hindi ko napipilitin. Kung ang pagmamahal nila sa isa't isa ay totoo, sana magtagumpay sila. Ngunit ang mga bagay na nangyari sa amin ay hindi ko na kayang buhayin ulit. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong tanggapin na ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin ay wala nang silbi kung patuloy akong maghihirap. Sa wakas, DJ Serene, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa pagkakaroon ng isang tao sa buhay mo. Minsan, ang pagmamahal ay tungkol sa pagpapatawad, sa pagtanggap ng mga pagkatalo, at sa paghahanap ng bagong simula. Minsan, ang pinakamahalaga ay hindi ang relasyon mo sa ibang tao, kundi ang relasyon mo sa sarili mo. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangahulugang wala kang pagkakamali, kundi ang pagtanggap mo sa iyong mga kahinaan at pagbabalik loob sa sarili mo. Ang mga aral na natutunan ko sa sakit na ito ay nagsilbing gabay para sa mas maliwanag na bukas. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa hinaharap, ngunit ang mahalaga ay patuloy akong natututo at nagiging mas mabuting tao sa bawat araw na lumilipas. Sa huli, natutunan ko na walang perpekto sa buhay at sa kabila ng mga pagsubok, may mga pagkakataon pa rin na matututo kang magpatawad at magpatuloy. Ang mga taong nagbigay ng sakit ay may mga aral na itinuturo. At habang hindi ko pa kayang ipaliwanag ang lahat ng nangyari, alam ko na natutunan ko kung paano maging mas mabuting tao. Hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili ko. Hindi mo kailangang maghanap ng pagmamahal sa iba kung ikaw mismo ay hindi natutong mahalin ang iyong sarili. Sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan ko na hindi lahat ng relasyon ay may happy ending, pero ang pinakamahalaga ay natututo tayong magpatuloy at magbago para sa ating sarili. DJ Serene, salamat sa pagkakataon na mabasa ang aking kwento at lalo na sa katulad kong tagapakinig nyo sa bawat kwento na binabahagi mo sa amin. Paalam!